Sa buhay ay may iba't iba tayong kwento. Sa buhay ay may iba't iba tayong pinagdaraanan. Sa buhay ay nakakaranas tayo ng happy at mga sad moments. Sa buhay ay hindi lahat nagkakaroon ng happy endings. Mula pa man noon ay mahilig na magsulat si Nova. Hilig niya ang paggawa ng mga kwento at ang pagsulat ng mga nobela. Madalas siyang nakatambay sa isang cafe malapit sa kanyang apartment. Palagi niyang dala ang laptop, ballpen at notebook niya kung saan nakalagay lahat ng ideas niya para sa mga kwentong gagawin niya. Hilig niyang obserbahan at panoorin ang mga tao sa paligid niya at gawin silang inspirasyon sa mga kwentong gagawin niya. Sa mga senaryong nakikita rin niya, siya madalas kumukuha ng mga ideya. Nakaupo si Nova sa pwesto malapit sa glass wall kung saan kitang-kita niya ang mga kaganapan sa labas ng cafe. Maganda rin ang pwesto niya dahil lahat ng pumapasok sa cafe ay nakikita niya at kahit ang kabuuan ng cafe ay klarong-klaro mula sa kinauupuan niya. Sumulyap si Nova sa labas at pumalumbaba. Isang oras na siya sa cafe pero hindi pa rin niya natatapos ang epilog ng nobelang ginagawa niya. Para kasi kay Nova ay ang pagwawakas ng isang storya ang pinakamahirap gawin. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung sa paanong paraan matatapos ang kwento. Yung tipong dapat magugustuhan ng mga readers niya at hindi nila pagsisisihang tinapos nilang basahin ang akda nito. Okay ka lang ba, Nova? Mukhang problemado ka ata ngayon? Tanong ni Luna. Si Luna ang may-ari ng cafe na kaibigan naman ni Nova. Napanguso si Nova at pagod na bumuntong hininga. Never naman ata akong naubusan ng problema. Bahagyang natawa si Luna. Gusto mo pa bang magkape? Tanong nito. Umiling si Nova. Aalis na rin naman ako. Magkikita pa kami ni Maki. Sagot ni Nova. Wow! Sana all naman may love life, ano? Pabirong sinabi ni Luna at napairap. Inismira naman siya ni Nova at sinabihang, Girl, mas nakakasana all ka. Imagine, napakabata mo pa pero cafe owner ka na. Samantalang ako, heto, haggard na sa life. Tumunog ang cellphone ni Nova, kaya mabilis niyang sinikop ang mga gamit niya at nagpaalam na kay Luna, saka nagmamadaling lumabas ng cafe. Nakatanggap ng text si Nova galing sa boyfriend niyang si Maki. Kaagad niyang narating ang kondo ni Maki. Kakatok sana siya, kaso napansin niyang hindi nakalak ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Kumunot ang noo ni Nova nang makarinig ng ungol mula sa loob ng kwarto. Nang buksan niya ang pinto ay bumungad sa kanya si Maki na nakikipaglampungan sa isang babae. Maki? Hindi makapaniwala si Nova sa kanyang nakikita. Alam naman niyang dating playboy si Maki, pero pinili niya pa rin ito dahil buong akala niya magbabago pa ito. Natigilan si Maki at ang babaeng kasama niya. Mabilis na tumayo si Maki at nilapitan si Nova. Kaagad namang tinakpan ni Nova ang kanyang mga mata dahil hubot-hubad na lumapit si Maki sa kanya. Kahit kasi 1 taon na silang magkarelasyon ay wala pang nangyayari sa kanila. At ngayon pa lang niya nakitang nakahubad ng ganito si Maki. Magpapaliwanag ako. Hindi na natapos ni Maki ang sasabihin niya dahil kaagad siyang sinampal ni Nova. Paano mo nagawang lokohin ako, Maki? Pinagkatiwalaan kita. Tapos gagawin mo to sa akin? Pinapunta mo lang ba ako dito sa kondo mo para masaksihan ko kung paano ka nakikipagalikan sa ibang babae? Galit na sigaw ni Nova. Hindi kita pinapunta dito. Nagugulo ang sinabi ni Maki. Ako nag-text sa'yo gamit ang number ni Maki. Mahal namin ni Maki ang isa't isa. Sabat ng babae. Mahal? Paanong mahal? Ginawa kang ang kabit? Bahagyang napangisi si Nova. Nilapitan ni Nova ang babae at sapilitan itong hinila palabas ng kwarto. Nakahubad pa ito at sumisigaw ng tulong. Nakasunod naman si Maki sa kanila na hindi na alam ang kanyang gagawin. Let me go! Sigaw ng babae at pilit na nagpupumiglas. Binitawan ni Nova ang babae. Kinuha niya ang isang suklay at binato sa babae. Suklayan! Gawin mong pangkamot kasi masyado kang makate! Singhal ni Nova at mabilis na nilisan ang condo unit ni Maki. Humabol naman si Maki sa kanya. Huwag mo akong sisihin sa nangyari, Nova. Kasalanan mo naman eh.
kung bakit naganap ako ng iba. Paninisi pa ni Maki sa kanya. Kasalanan ko? Paano ko naging kasalanan? Hindi naman ako yung naghanap at lumandi ng iba. Galit na sinabi ni Nova. Kasalanan mo kung bakit ko ginawa to. 1 taon na tayo pero wala pa rin nangyayari sa atin. Masyado kang maarte. Ginawa mo lang ba ako para dyan? Hindi pa ako handa para sa ganyang bagay, Maki. Akala ko ba willing kang maghintay hanggang sa kaya ko nang maibigay ang sarili ko sa'yo? Nasasaktang sinabi ni Nova. Pagod na ako maghintay, Nova. Bakit ko pa hihintayin yan kung may iba namang handang ibigay sa akin ang gusto ko? At isa pa, hindi mo na ako napaglalaanan ng oras dahil palagi kang abala dyan sa mga nobelang ginagawa mo na wala namang naidudulot na maganda sa'yo. Sagot ni Maki. At proud ka pa talagang niloko mo ko? Singhal ni Nova at malakas na sinampal si Maki. Wala ka rin karapatang husga ng trabahong ginagawa ko, Maki. Mas wala kang magandang naidulot sa akin. Ani Nova bago tuluyang naglakad paalis. Nang makalabas sa building ay doon palang tuluyang bumuhos sa mga luha ni Nova. Napaupo siya sa gilid at umiiyak. Mahal niya si Maki at ito ang pinaka nagtagal sa lahat ng naging boyfriend niya. Hindi niya inakalang aabot sila sa ganito. Biglang kumunog at bumuhos ang malakas na ulan. Wala sa sariling naglakad si Nova palayo sa building at binaliwala ang malakas na ulan. Basang-basa na siya pero hindi na niya ito pinansin. Ang sarap kaya mag-moment kapag ganitong maulan ng panahon. Yung tipong kahit ang langit ay nakikidalamhati sa pagiging broken-hearted niya. Biglang natigilan si Nova at nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon niya lang naalala na dala niya nga pala ang laptop niya at malamang sa malamang basang-basa na ito ngayon. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa isang waiting shed para makasilong. Binuksan niya ang bag niya at sinilip ang laptop sa loob nito. Nakahinga siya ng maluwag nang maalalang waterproof ang bag na nadala niya ngayong araw. Buti na lang talaga. Hindi ko kakayaning masira ka, mahal kong laptop. Napakamahal mo pa naman at hindi ko na-afford bumili ng bago. Ani Nova habang kinakausap ang laptop niya at hinalikan pa ito ng maraming beses. Ang sayang nararamdaman ni Nova ay biglang napalitan ng lungkot at muli na naman siyang umiyak nang maalala ang panluloko ng boyfriend niyang si Maki sa kanya. May dumaang taxi kaya agad niya itong pinara. Walang tigil sa pag-iyak si Nova habang nakabaling sa labas ng bintana. Palingon-lingon naman sa kanya ang taxi driver. Ma'am, okay ka lang ba? Tanong ng taxi driver at inihinto sa gilid ng daan ng taxi. Tumango si Nova kahit na umiiyak pa rin. Okay lang po ako, Manong. Ako yung hindi okay dito, ma'am. Kanina pa ako nagmamaneho pero di mo pa rin sinasabi sa akin kung tagasan ka. Kamot ulong sinabi ng driver. Natigilan naman si Nova sa pag-iyak at napaayos ng upo. Kaagad niyang sinabi ang address ng apartment niya at nahihiyang umiwas ng tingin. Nang makarating sa apartment ay kaagad na lumubog si Nova sa kama niya at nagtalukbong ng kumot. Mahigpit niyang niyakap ang unan niya at muli na naman siyang umiyak. 9:00 na ng gabi at naisipan ni Nova na magpunta sa isang bar para aliwin ang kanyang sarili. Gusto niyang magpakalasing ngayon para makalimutan lahat ng problema at ang sakit na idinulot sa kanya ni Maki. Ito ang unang beses na pupunta ulit sa bar si Nova. Ilang taon na rin kasi siyang nakafocus sa pagsusulat at wala nang masyadong oras para gumala. Pero dahil broken-hearted siya ngayon, pakiramdam niya deserve niyang magwalwal ngayong gabi. Isang sexy at revealing na dress ang napili niyang suotin. Ibang-iba sa jacket at pants na madalas niyang sinusuot kapag lumalabas siya ng bahay. Bawal po ang minor dito, sabi ng isang bouncer at hinarangan ang entrance ng bar. Kumunot ang noo ni Nova at tapalingon sa likod niya. Walang ibang tao, kaya naguguluhang itinuro niya ang kanyang sarili. Ako po ba ang tinutukoy mo, kuya? Tanong niya. Tumango ang bouncer at sinabing, bawal ang menor de edad dito, miss. Kuya, alam ko namang babyface ako at cute ang height ko, pero hindi na po ako minor. 6 na taon na nga lang ay magti-30 na ako. Natatawang sinabi ni Nova. ID mo muna, miss. Sabi naman ng bouncer, hindi pa rin kumbinsido sa sinabi ni Nova. ID? Wala akong dalang ID, kuya. At bakit ako magdadala ng ID dito? At saka, 24 na po ako. Kiit ni Nova. No ID, no entry.
Giit naman ng bouncer. She's with me. Sabat naman ng isang matangkad na lalaki na bigla na lang sumulpot at pinulupot ang braso sa bewang ni Nova. Ganun ba, Sir Raven? Ay sige miss, pwede ka nang pumasok. Nahihiyang sinabi ng bouncer at tumusog patabi. Si Raven ay regular customer na dito sa bar, kaya kilala na siya ng bouncer. Galing siya sa isang mayamang pamilya at isa rin siyang CEO ng napakalaking kumpanya. Iginiya naman ni Raven si Nova papasok sa bar. Inis siyang siniko ni Nova at tinulak papalayo. Kanina ka pa kasi nakahawak sa bewang ko. Medyo touchy ka. Ani Nova at napabuntong hininga na lang. Napangisi si Raven. Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Magpapasalamat? Kaya kong pumasok dito sa bar nang walang tulong mo, no? Mayabang na sinabi ni Nova. Really? Napagkamalan kang ang minor ng bouncer. May halong pang-aasar na sinabi naman ni Raven. Nagkaramdam ng hiya si Nova. Oo nga naman, dapat talaga niyang pasalamatan si Raven dahil hindi naman talaga siya makakapasok kung hindi siya tinulungan nito. Fine. Thank you po. Masaya ka na ba? Pairap na sinabi ni Nova at tinalikuran na si Raven. Umupo siya sa stool at umorder na ng maiinom na alak. Sa hindi kalayuan ay pinagmamasdan ni Raven si Nova. Naging interesado siya kay Nova dahil sa lahat ng babaeng nakakasalubong at nakikilala niya ay si Nova lang ang kaisa-isang hindi pumansin at pumuri sa kagwapuhang taglay niya. Ni walang pake si Nova sa pagmumukha ni Raven. Isa pang baso kuya. Ani Nova. Nakailang baso na siya at lasing na rin. Naiinip siya kakaantay sa order niya, kaya tumayo siya at nagpa siyang magbanyo na muna. Lasing na rin si Raven, at nang magpa siya rin itong magbanyo, ay nagkabungguan sila ni Nova. Muntik nang mag-dive sa semento si Nova, pero mabilis siyang nasalo ni Raven. Kaso may bumangga kay Raven, kaya pareho silang bumagsak ni Nova sa sahig. Pumaibabaw siya kay Nova. Nanlaki ang mga mata ni Raven, nang biglang hatake ni Nova ang kwelyo niya, at siniil siya nito ng halik. Kinaumagahan, kunot noong inilibot ni Nova ang tingin sa paligid. Napakaganda ng kwartong kinaroroonan niya at hindi niya alam kung nasaan siya ngayon. Biglang may humilik sa tabi niya at nang balingan niya ito ay bumungad sa kanya si Raven na mahimbing na natutulog at walang suot na pangtaas na damit. Bumaba ang tingin ni Nova sa abs nito at hindi rin maiwasang bilangin ito. Grabe! Walang pandesal? Saktong pang breakfast? Wala sa sariling sinabi ni Nova. Binatukan niya ang kanyang sarili at muling napatingin sa paligid. Nagulantang siya nang makita ang bra at panty niya sa sahig. Nakakalat rin ang dress at sapatos niya. Ngayon niya lang rin napansing nakasuot siya ng malaking white na t-shirt at wala nang iba bukod doon. Hinila niya ang kumot, saka ibinalot sa kanyang sarili at nagmamadaling umalis sa kama. Ang sakit ng ulo ko. Reklamo ni Raven at bumangon. Nagtama ang paningin nila ni Nova. Sa sobrang gulat ay bumagsak si Nova sa sahig. Natanggal ang kumot kaya napatili siya. Akmang lalapitan siya ni Raven para sana tulungan. Pero mabilis na pinulot ni Nova ang kumot at ang dress niya at binato si Raven. Huli na niya napagtanto na ang panty pala niya ang naibato niya sa lalaki. Sino ka? Anong ginawa mo sa akin? Diyos ko naman, anong karahasan ang ginawa mo sa akin? Sigaw ni Nova at napaatras. Hindi ko rin maalala. Sagot naman ni Raven at napahawak sa ulo niya. Pilit na inaalala ang nangyari kagabi. Nagkatitigan sila at parehong nanlaki ang kanilang mga mata nang bigla nilang naalala ang nangyari sa kanila kagabi. Namutla si Nova nang maalala niya kung paano nila inangkin ang isa't isa kagabi. Hindi to pwede. No, panaginip lang yun o imagination. Walang nangyari sa atin, right? Ani Nova, hindi umimik si Raven. May nangyari talaga sa atin. Well, gwapo ka naman, pero mali pa rin. Naiiling na sinabi ni Nova. Pinulot niya ang bag at sapatos niya. Akmang aalis na sana siya nang makita niya ang panty niyang hawak pa rin ni Raven. Naglakad siya papalapit kay Raven
at inagaw ang panty niya. "Akin to!" Asik ni Nova. Tumakbo siya papasok sa banyo at mabilis na nagbihis. Paglabas niya ng banyo ay kaagad siyang nilapitan ni Raven. May sasabihin pa sana si Raven, kaso bigla naman siyang sinampal ni Nova. Huwag ka magpapakita sa akin at kalimutan mo na kung ano man nangyari sa atin." Pagbabanta ni Nova at kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. Halos 1 linggo ring nagmukmok si Nova sa kwarto niya. Gustuhin man niyang kalimutan ang nangyari sa kanila ay hindi pa rin ito maalis sa isip niya. Bakit kasi sa kanya pa? At bakit ba nangyari yon? Hindi ko nga siya kilala. Paano kung mabuntis niya ako? Did we even use protection while doing it? Pagkausap ni Nova sa kanyang sarili habang nakaharap sa salamin. Napagpasyahan ni Nova na pumunta na muna sa cafe para makapagmuni-muni at mailipat ang kanyang atensyon sa nobelang ginagawa niya. Umupo siya sa usual spot niya at nang makita siya ni Luna ay kaagad siya nitong dinalhan ng kape. "Kumusta ang life? Ang tagal mong hindi nagpunta dito ah." Usisa ni Luna at sinilip ang mukha ni Nova. Isinara ni Nova ang notebook niya at inis na ginulo ang buhok niya. "Oh, easy ka lang Nova. Ano na naman ba ang problema mo? If you need or want someone to talk to, ay nandito lang ako." Ani Luna. Never na ata akong mauubusan ng problema. Pagod na bumuntong hininga si Nova. May itatanong pa sana si Luna, kaso ay tinawag siya ng isang staff niya. Nilubayan niya na rin ang nai-stress ng si Nova. Habang nagtitipa si Nova sa kanyang laptop, ay napansin niya ang isang lalaking naglalakad papasok sa cafe. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Raven. May meeting kasi si Raven malapit sa cafe, kaya napadaan na rin siya dito. Kaagad dinampot ni Nova ang kanyang notebook, saka itinakip sa mukha niya. Yumuko pa siya, at kulang na lang magtago siya sa ilalim ng lamesa para lang hindi siya makita ni Raven. Akala ni Nova ay nakaalis na si Raven, kaya tinanggal na niya ang notebook na nakatakip sa mukha niya. Kaso, nasa kanya na pala ang tingin ni Raven. Nagkatinginan sila. At gusto na lang ni Nova basagin ang glass wall para mabilis na makatakbo palabas ng cafe. Naglakad papunta sa kinaroroonan ni Nova si Raven. Maagap na dinampot ni Nova ang mga gamit niya at kumaripas ng takbo paalis. Na para bang nasa isang paligsahan siya ng pagtakbo na kailangan niyang mauna sa finish line. Mabilis namang sumunod si Raven sa kanya hanggang sa makarating siya sa apartment nito. "Anong ginagawa mo dito? Ang kapal naman ng mukha mong sundan ako dito?" Galit na untag ni Nova. "I'm sorry. Gusto ko na makipag-usap sa'yo." Ani Raven. "Mag-usap? Sira ka ba? Ano pa bang dapat natin pag-usapan? It was just a one-night stand na nagawa natin pareho dahil sa sobrang kalasingan." Singhal ni Nova. "I'm really sorry." "Kalimutan mo na ang nangyari." Mariing sinabi ni Nova at pumasok na sa loob ng apartment niya. Masyado nang okupado ni Raven ang isipan ni Nova. Kahit anong gawing paglimot ni Nova ay pilit pa ring bumabalik sa kanya ang alaala ng nangyari sa kanila. 2 weeks na magmula nun, pero fresh na fresh pa rin ito sa kanyang isipan. Ubos na ang stocks ng mga pagkain ni Nova, kaya napagpasyahan niyang mag-grocery ngayong araw. Habang umiikot sa loob ng grocery store at tulak-tulak ang kanyang cart, ay bigla niyang nakita si Raven sa hindi kalayuan. Imbis na dumiretso, ay iniliko ni Nova sa kabilang direksyon ng cart. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na para bang hinahabol siya ng isang malaking aso. Ayaw na niyang makita pa si Raven dahil lalo lang niyang naaalala ang nangyari sa kanila. "Ay, ano ba yan, miss?" Sigaw ng isang ginang dahil nabunggo siya ng cart ni Nova. Napatingin ang ilang customer sa kanila. "Sorry po, sorry." Paulit-ulit na sinabi ni Nova at luminga sa paligid. Napansin siya ni Raven, kaya mabilis itong naglakad papunta sa kinaroroonan ni Nova. Iniwan naman ni Nova ang cart niya at kumaripas ng takbo paalis sa grocery store. Nagmamadali rin siyang umuwi sa kanyang bahay at kaagad na naglock ng pinto. "Bakit pa parating nagkukrus ang landas namin? Sinusundan niyo ba ako? Tadhana ba to? Diyos ko naman, mababaliw na ata ako dahil sa lalaking yun. Nakalimutan ko tuloy ang mga pinamili ko dahil sa kanya. Nakakainis."
Biglang may kumatok sa pinto at nang buksan ito ni Nova ay si Raven ang bumungad sa kanya. Isinara niyang muli ang pinto at malakas na napasigaw si Raven dahil naipit ang isa niyang daliri. Hala, sorry. Ikaw kasi. Bakit kasi niligay mo ang daliri mo dyan? Natatarantang sinabi ni Nova habang kabadong nakatingin sa namamagang daliri ni Raven. Ayos lang ako. Ani Raven. Bakit ba kasi nandito ka? Hindi ba nilinaw ko na sa'yo huwag ka na magpapakita pa sa akin? Iritadong sinabi ni Nova. Nagpunta ako dito para ibigay sa'yo mga to. Sagot naman ni Raven, sabay angat na mga dala niya. Marami siyang dalang supot at paper bags na ang mga laman ay ang mga pinamili kanina ni Nova na nakalimutan niyang dalhin dahil sa pag-atubiling matakasan si Raven. Thank you. Lumamlam ang mga mata ni Nova at tinitigan si Raven. Namangha siya sa ginawa ng lalaki. Talagang nag-effort pa itong dalhin ang mga groceries niya. Ikinalma na rin ni Nova ang kanyang sarili at inanyayahan si Raven papasok sa loob ng kanyang apartment. Maliit lang ang apartment ni Nova pero malinis ito at naka-organize ang lahat. Ayaw niya kasing makakita ng kalat at saka gusto niya na malinis ang paligid habang nagsusulat siya ng mga kwento. Inilapag ni Raven sa mesa ang mga paper bag saka umupo sa sofa. Kung nauuhaw ka ay wala akong may offer bukod sa tubig. Hindi kasi uso ang juice sa akin at dagdag gastos lang. Panimula ni Nova. Okay lang, hindi naman ako nauuhaw. Sagot ni Raven. Thank you sa ginawa mo. Magkano ba ang nabayaran mo sa groceries ko? Babayaran kita. Tanong ni Nova at kinuha ang wallet niya. Hindi na kailangan. Awat ni Raven sa kanya. Hindi na rin nagpumilit pa si Nova kasi sayang rin naman yung pera at saka tanga na lang ang tatanggi pa sa libre. Sorry rin sa nangyari dyan sa daliri mo. Ani Nova at kumuha ng gamot saka ibinigay kay Raven. Ikaw lang bang mag-isang nakatira dito? Tanong ni Raven. Duh, may nakikita ka pa bang iba bukod sa akin? Pabalang na sagot ni Nova. Makakaalis ka na. Dagdag pa niya. Napansin kong madami kang mga libro. Mahilig ka palang magbasa? Komento ni Raven at tumayo para lumapit sa shelf na puno ng mga libro. Hindi naman sa pagmamayabang pero karamihan dyan ay ako ang gumawa. Buong pagmamalaking sinabi ni Nova. Talaga? Writer ka ba? Usisa ni Raven. Ilang years na akong writer. Marami na rin ako na-publish na mga libro. Agarang tugon ni Nova. That's... wow! Manghang sinabi ni Raven. Pero, hindi rin madali ah. Ilang months ko rin pinaglaanan ng oras ang bawat isa sa kanila. Napakatagal bago ko natapos ang isang novel. Pero, wala eh. Kailangan kong pagtiisan kasi ito lang naman ang alam kong paraan para kumita ako ng pera. At dito lang ako magaling. Pagkukwento ni Nova. Tungkol sa love, halos lahat ng sinusulat mo. So, expert ka na ba sa love? Pabirong tanong ni Raven. Kaagad na napairap si Nova. Bakit ba kita kinakausap at bakit ba nandito ka pa rin kanina pa kita pinapaalis? Pagtataboy ni Nova kay Raven at sapilitan nitong tinulak palabas ng pinto. I'm Raven. Bigla ang sinabi ni Raven. Ikaw, anong pangalan mo? Napalunok si Nova. A star, showing a sudden large increase in brightness and then slowly returning to its original state over a few months. Yan ang ibig sabihin ng pangalan ko sa astronomy. Kumunot ang noo ni Raven. Lah, paano ko malalaman? Hindi ko naintindihan ang mga sinabi mo. Niwi ni Raven. Napairap si Nova at sinabing, I'm Nova, Nova Valencia. Nova lang naman pala pero ang dami mong sinabi. May astronomy ka pang nalalaman. Natatawang sinabi ni Raven. Paki mo ba? Iyon ang nakalagay sa Google eh. Palibhasa, hindi mo alam ang meaning ng pangalan mo. Singhal ni Nova. Umalis na rin si Raven habang inabala naman ni Nova ang kanyang sarili sa pag-edit ng story niya. Ulila na si Nova. 8 taon nang wala ang parents niya dahil sa isang aksidente.
Nabangga kasi ng malaking truck ang kotseng sinasakyan ng mga ito at tanging si Nova lang ang nakaligtas. It was so painful and tragic, pero kinaya ito lahat ni Nova. Hindi siya sumuko sa buhay, kahit na ang sarili na lang niya ang tangi niyang maaasahan. Marami naman siyang trabahong pinasok, pero sa lahat ng iyon ay pumapalpak siya hanggang sa madiskubre niya ang pagsusulat. At nang magustuhan nito ay ito na ang pinili niyang trabaho. Malaya kasi niyang naihahayag ang kanyang sarili sa pagsusulat ng kwento. Pwede niyang isulat lahat ng gusto niya at pwede niyang ilagay ang kahit na anong flow ng story na gusto niya. Natapos mo na yung story na ginagawa mo? Tanong ni Luna nang tumambay na naman sa cafe si Nova. Tumango si Nova at iniharap ang laptop niya kay Luna. Noong nakaraang araw ko pa natapos. Binasa ni Luna ang ilang scenes at agad na napatili nang mabasa ang ending ng story. My gosh! Buti naman at sila nagkatuluyan. Akala ko paiiyakin mo na naman ang mga readers mo eh. Komento ni Luna. Ang ganda ng story. Yung kahit pinaglayo sila ng parents nila, ay sila pa rin ang nagkatuluyan. Ang dami nang nangyari pero sila pa rin sa huli. Grabe, inggit na inggit ako. Sa mga kwentong ginagawa mo na lang talaga ako kikiligin, Nova. Ang hirap talaga kapag walang jowa. Ani Luna. Ayos lang naman walang jowa eh. At saka, mahirap kaya kapag sobrang mahal mo yung tao tapos pinagkatiwalaan mo siya ng sobra. Pero, lolokohin ka lang rin naman pala. Hirit ni Nova. Inismira naman siya ni Luna. Are we still talking about the story? Lumalabas na naman yung pagka-broken-hearted mo. I-shot puno na natin yan. Pangaasar ni Luna. Tangik, nakamove on na ako. Tapos na rin ako magpakalasing at ayoko nang malasing ulit. Baka kasi may hindi na naman magandang mangyari. Sagot ni Nova at napairap. Hindi magandang mangyari? Kagaya ng? Kunot noong tanong ni Luna. Sa pagkakaalam ko, ay isa kang negosyante at hindi chismosa. Asik ni Nova na tinawanan lang ni Luna. Nang sumapit ang hapon ay napagpasyahan ni Nova na mamasyal na muna sa park para rin makapag-relax. Umupo siya sa bench habang nilalantakan ang strawberry ice cream na binili niya. Natutuwa siyang pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. May mga magjojowa, magbabarkada at may magpapamilya rin. May biglang umupo sa tabi ni Nova at nang magangat siya ng tingin rito ay si Raven ang nakita niya. Nalaglag ang ice cream niya dahil sa sobrang gulat at muntik pa siyang malaglag sa bench. Ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Singhal ni Nova at sinamaan ng tingin si Raven. Naglalakad-lakad. Tipid na sagot naman ni Raven. Naglalakad-lakad ba talaga o sinusundan mo na naman ako? Hindi ako stalker. Depensa ni Raven. Akmang tatayo na sana si Nova. Pero bigla siyang hinila ni Raven paupo ulit sa bench. Hindi mo naman kailangang umalis. You can stay here. With me. Ani Raven. Loko ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano ka-awkward yung sitwasyon natin? Asik ni Nova. Awkward? Bakit ka naman mga awkward? Eh di ba, ang sabi mo one night stand lang yun na dapat kalimutan na? Unless nagustuhan mo ang... Hindi na naituloy ni Raven ang sasabihin niya dahil tinakpan ni Nova ang bibig niya. Kadiri ka! Huwag mo nga binabanggit yan at hindi ko nagustuhan ang nangyari, okay? Ni wala ko naaalala. Pagtatanggol ni Nova sa kanyang sarili. Inalis na ni Nova ang kamay niya at umusog palayo kay Raven. Bakit nandito ka rin? Tanong ni Raven. Bawal ba? Sa'yo ba tong park? Nakasulat ba dito sa pangalan mo? Pambabara ni Nova. Hindi mo naman kailangan magsungat sa akin lagi at pwede mo kong kausapin nang hindi ka nagagalit. Ani Raven. Sa galit ako sa'yo eh. Giit naman ni Nova. Tingnan mo ang dalawang yun. Biglang sinabi ni Raven sabay nguso sa isang lalaki at babae na nakaupo sa kabilang bench. Sino naman ang mga yan? Nagtatakang tanong ni Nova. Anong tingin mo sa kanila? Magjowa o magkaibigan? Tanong ni Raven. Napangiwi si Nova.
At ano naman paki ko sa kanilang dalawa? Pero feeling ko magkaibigan lang sila. Sagot ni Nova. Bahagyang natawa si Raven. Para sa akin ay magjowa silang dalawa. Paanong magjowa? Ni hindi nga sila sweet at nag-holding hands? At saka, hindi naman porket magkasama ang babae at lalaki ay magjowa na agad sila. Malisyoso ka. Ani Nova. Kapag tama ang hula mo ay lulubayan na kita. Pero kapag mali ka naman, papayag kang makapag-date sa akin. Ani Raven. Date? Makikipag-date sa'yo? Saka, singhal ni Nova. Ayaw mo lang atang mapaya kapag natalo kita eh. Pangaasar ni Raven. Baka ikaw. Hirit naman ni Nova. E di pumayag ka sa pustahan. Pangahamon ni Raven. Deal. Game na ako. Matapang namang sinabi ni Nova. Itinuon nila ang atensyon nila sa babae at lalaki. Pero biglang tumayo ang mga ito at naglakad paalis. Nagkatinginan naman si Raven at Nova at saka sinundan ng dalawa. Magkaibigan lang talaga sila. Tingnan mo oh. Ni hindi naghahawak ang kamay. Komento ni Nova habang sinusundan ang mga ito. Hindi naman lahat na magjowa nag-holdingan sa public ah. At saka, required bang maghahawak ang kamay kapag naglalakad? Sagot naman ni Raven. Huminto sa isang kainan ang sinusundan nila. Kaya pumasok rin doon sina Raven at Nova. Humanap sila ng pwesto kung saan maayos nilang makikita ang dalawa. Biglang hinawakan ng lalaki ang kamay ng babae. Kaya tuwang-tuwa si Raven. Sabi sa'yo eh, magjowa talaga sila. Normal lang naman hawakan mo ang kamay ng kaibigan mo. Sagot ni Nova. Pareho silang natahimik nang biglang halikan ng lalaki ang babae sa labi. Napasuntok naman si Raven sa ere dahil sa sobrang tuwa, habang napasimangot naman si Nova sa nasaksihan. Natalo lang naman siya sa pustahan nila ni Raven. Dinampot ni Nova ang bag niya at naglakad palabas ng restaurant. Kaagad naman siyang sinundan ni Raven. Hinuli ni Raven ang kamay ni Nova para hindi ito makaalis. Nanalo ako sa pustahan natin. Mayabang na sinabi ni Raven. Kailangan ko nang umuwi. Ani Nova, binaliwala ang sinabi ni Raven. You owe me a date, Nova. Giit naman ni Raven. Nakakapanghina talaga ng tuhod ng lalaki nag-i-English. Bulong ni Nova sa kanyang sarili. Susunduin kita sa apartment mo mamayang gabi. Ani Raven. Hoy, hindi pwede. May gagawin ako. Pagtanggi ni Nova. 7 p.m. No dress code. Ani Raven at tinalikuran na si Nova. Hindi man lang ito hinayaang makasagot pa si Nova. Nakangising umalis si Raven habang masama naman ang tingin ni Nova sa kanya. Bahala ka sa buhay mo. I-date mo yung sarili mo. Pahabol na sigaw ni Nova. Aalis na sana si Nova pero bigla siyang binilikan ni Raven at sinabi nitong, kilala ko nga pala yung dalawang sinundan natin. Pinsan ko yung babae. Natatawang sinabi ni Raven. Sira ka talaga? Kilala mo naman pala yun tapos pinahuhulaan mo pa sa akin? Kaya pala confident ka masyado? Inis na sagot ni Nova at pinaghahampas si Raven. Pero nanalo pa rin ako, kaya magda-date tayo. Don't worry, libre ko. Pilyong sinabi ni Raven at tuluyan ang umalis. Sobrang naimbierna si Nova sa nangyari. Naisahan lang naman kasi siya ni Raven kaya sobra siyang naiinis. Hindi gusto ni Nova ang date pero todo paganda naman siya ngayon. Nagsuot pa siya ng dress at naglagay ng kaunting makeup. Hindi siya mahilig mag-makeup pero talagang napamakeup siya ngayong gabi. May kumatok sa pinto. Kaagad itong binuksan ni Nova at halos malaglag ang panga niya sa kagwapuhan ni Raven. Akala ko ba ayaw mo makipag-date sa akin? Pero bakit parang sobrang prepared ka? Pabirong tanong ni Raven habang hinahagod ng tingin si Nova. Huwag kang assuming. Hindi ako nagpaganda para sa'yo, no? Sinubukan ko lang naman itong bagong dress na binili ko. Pagdadahilan ni Nova, pero hindi pa rin kumbinsido si Raven at mas lalo lang siyang inasar. By the way, ang ganda mo. Puri ni Raven. Maganda naman talaga ako. Lakas loob namang tugon ni Nova, sabay hawi ng buhok niya. Tara na. Aya ni Raven.
Saan mo ba kasi ako dadalhin? Tanong ni Nova habang naglalak ng pinto. Nakatayo naman sa gilid niya si Raven. Sa beach. Sagot ni Raven. Sa beach? Bakit doon? Balak mo ba akong lunurin? Pagrereklamo ni Nova. Trip ko lang magpunta sa beach. At sa ating dalawa ay mukhang ikaw ang mas may balak na lunurin ako dahil sa laki ng galit mo sa akin. Buwelta ni Raven. Sumakay na sila sa kotse at bumiyahe na paalis. May nadaanan silang matandang lalaki na nagbebenta ng balot. Kaya kaagad inihinto ni Raven ang kotse niya at bumaba. Nilapitan ni Raven ang matandang lalaki at kinausap ito. Nasa loob naman ng kotse si Nova at pinapanood si Raven. Tay, magkano ba ang latang yan? Tanong ni Raven. Nasa 400 pesos iyo. Sagot naman ng matanda. Pabili po kami ng 6. Ani Raven at nag-abot ng 5,000 sa matanda. Sa'yo na rin ang latang yan. Tulong ko na po sa inyo. Dagdag pa ni Raven. Paulit-ulit namang nagpasalamat ang matandang lalaki sa kanya dahil sa kabutihan niya. Anong pinag-usapan niyo? Panguusisa ni Nova. Iniabot ni Raven ang isang plastic na naglalaman ng 6 na balot. Bumili lang ako. Kumakain ka ba ng ganyan? Ani Raven. Oo naman. Ikaw ba? Tanong ni Nova at kaagad namang tumango si Raven. Huminto sila sa isang restaurant. Akala ko ba sa beach tayo? Tanong ni Nova. Kumain na muna tayo. Paniguradong gutom ka na. Sagot naman ni Raven at iginiya si Nova papasok sa restaurant. Napaka-romantic ng vibe ng lugar na ito. O baka sinadya talaga to dahil malapit na mag-Valentine's. Ang dami pang magjowa sa paligid. Komento ni Nova nang makapili na sila ng table. Maraming tao sa loob ng restaurant pero marami pa ring vacant table sa paligid. Kaya hindi nahirapan si Raven at Nova na makakuha ng table. Dumating na ang pagkain nila. So, ganito pala ang lasa ng pagkain ng mga mayayamang kagaya mo? Ani Nova. Nagkibit balikat naman si Raven. Kailan ko kaya ma-afford kumain sa ganitong restaurant? Yung tipong kahit kailan ko gusto ay makakapunta at makakakain kaagad ako dito? Kaso, medyo tight ang budget ko ngayon at ayoko namang gumastos sa ganito. Ang mahal-mahal, tapos isang kainan lang naman. Tapos ang ending, sa CR lang mapupunta ang lahat. Ay sorry, masyadong kadiri ang sinasabi ko pero yun naman talaga ang totoo. Mahabang litanya ni Nova. Natawa si Raven. Pwede naman kitang ilibre sa kahit anong restaurant na gusto mo. Tawagan mo lang ako. Alok ni Raven. Napasinghap naman si Nova. Wow! Parang sugar daddy ang atake, ganern. Ayoko nga. Magkakautang na loob pa ako sa'yo. Hindi na. Pagtanggi niya. Noong nagkita tayo sa bar. Shh! Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa bar na yan. Nakakainis ka na naman. Asik ni Nova. Gusto ko lang malaman kung bakit sobra kang nagpakalasing nun. Pagpapatuloy naman ni Raven sa sinabi niya. Hindi tayo close para magkwento ako sa'yo. Eh ikaw ba? Sobrang lasing ka rin ng gabing yon. Bakit ka rin nagpakalasing ng sobra? Pagbabalik ni Nova ng tanong kay Raven. Niloko ako ng girlfriend ko. Sumama siya sa business partner niya. Mapait na sinabi ni Raven at napaiwas ng tingin. What a coincidence. Kaya rin ako nagpunta doon sa bar ay dahil niloko ako ng boyfriend ko. Ipinagpalit ako sa ibang babae na kayang magpakama sa kanya. But here I am. Kasama ko ang lalaking pinagbigyan ko ng virginity ko na hindi ko man lang kayang ibigay sa mga naging boyfriend ko. Iniingat-ingatan ko ito. Pero basta ko lang rin palang ibibigay sa lalaking hindi ko naman kilala. Dismayadong sinabi ni Nova. Natahimik silang pareho pagkatapos. Tinungo na rin nila ang beach pagkatapos kumain. Napakasarap pakinggan ang tunog ng alon at napakagandang pagmasdan ng langit ngayong gabi. Maraming bituin at napakalaki ng buwan. Umupo sila sa dalampasigan. Sana, isda na lang ako. Yung tipong lalangoy-langoy lang ako ng lalangoy. Nakangiting sinabi ni Nova. Gagawin ka namang tinapa. Hirit ni Raven at pareho silang natawa. Dala ni Nova ang balot na binili ni Raven kanina. At masaya nila itong kinain habang nagkakwentuhan. Marami silang bagay na napag-usapan
at naging komportable silang magkwento sa isa't isa. Nang tumingala si Nova sa langit ay may nakita siyang shooting star. Kaagad niyang kinalabit si Raven. "May dumaang shooting star. Mag-wish ka, dali." Excited na sinabi ni Nova at pumikit saka nag-wish. Hindi naman sinunod ni Raven ang sinabi niya. Nakatitig lang siya kay Nova. "Anong winish mo?" Tanong ni Nova kay Raven. "Na sana hindi matupad yung wish mo." Pabirong sinabi ni Raven, kaya nabatukan siya ni Nova. "Loko ka ha? Winish ko pa naman sanang yumaman." Simangot ni Nova. "I was just kidding, pero sinabi mo sa iba ang wish mo, kaya hindi pa rin yan magkakatotoo." Humagalpak ng tawa si Raven. Tuwang-tuwa siyang naaasar niya si Nova. "Epal ka?" Irap ni Nova sa kanya. Sumulyap si Raven sa suot niyang relo. "Inaantok na ako. At gabi na rin. Huwag na muna tayong umuwi. May alam akong hotel malapit dito. Pwede tayong magstay muna doon." Ani Raven at inalayang makatayo si Nova. "Hotel? Tayong dalawa?" "Huwag ka mag-alala. Kukuha ako ng 2 kwarto para magkaiwalay tayo." Paninigurado ni Raven. Kaso, nang marating naman nila ang hotel, ay 1 room na lang ang available. "Pwede tayong lumipat sa ibang hotel?" Suwestyon ni Raven. Umiling si Nova. "Gabi na. Kukunin na po namin yung isang vacant room." Sabi ni Nova sa staff ng hotel. Pagpasok sa hotel room nila ay kaagad napansin ni Nova ang isang bote ng wine sa gilid ng mesa. Kumuha ng glass sa lalagyan si Nova at binuksan ng wine, saka sinalinan ang baso niya. "Anong ginagawa mo?" Kunot noong tanong ni Raven. "Iinom." "Malakas ang tama ng wine na yan." Ani Raven. Sinubukan niyang awatin si Nova, pero nagmatigas ito. "Don't tell me naduduwag ka. Wine lang naman to. Shot puno." Wika ni Nova at diretsahang ininom ang isang basong wine. "Matulog na tayo." Awat ni Raven. Imbis na pakinggan ng lalaki ay kumuha pa ng isang baso si Nova at ibinigay kay Raven pagkatapos itong masalina ng wine. "Uminom ka na kasi." Natatawang pang-uudyok ni Nova. Napangisi na lang si Raven at uminom. At sa pangalawang pagkakataon ay may nangyari na naman sa kanila dahil sa sobrang kalasingan. Nakatulala sa puting kisame si Nova. Kanina pa siya gising pero hindi niya magawang tumayo dahil sa sobrang pagod. Bumalik rin sa alaala niya ang nangyari kagabi at isang pagkakamali na naman ang nagawa niya kasama si Raven. "Kapag nagsusuot talaga ako ng dress ay palaging may ganitong nangyayari. Hindi na talaga ako magdadress habang buhay." Bigong-bigo na sinabi ni Nova at gusto na lang niyang ipukpok sa semento ang kanyang ulo. Nagising na rin si Raven at hindi na siya nabigla nang makita si Nova sa kanyang tabi. Nagkatinginan silang dalawa at kaagad na namula ng husto si Nova dahil sa kahihiyan. "Okay ka lang ba?" Tanong ni Raven at napangisi. "Sira ka ba? Paanong okay? Ang sakit ng buong katawan ko. Para akong binugbog." Reklamo ni Nova. "I'm sorry." Sincere na sinabi ni Raven. "Wala na magagawa pa yung sorry mo kasi nangyari na naman to ulit. Nakakainis. Palagi talaga akong minamalas kapag kasama kita." Asik ni Nova. Pagkatapos ng nangyari sa hotel ay madalas na silang nakikita at mas naging malapit pa silang dalawa sa isa't isa at maraming beses na naulit ang nangyari sa kanila. Madalas silang lumalabas papunta sa beach, park, mall at iba't ibang restaurants at hindi maiwasan ni Nova na mahulog ang loob niya kay Raven. Napakabait kasi ni Raven sa kanya at sa lahat ng lalaking dumaan sa buhay ni Nova ay si Raven lang ang nagparamdam sa kanya ng ganito na para bang napakahalaga niyang babae. Nasa kondo ni Raven natulog si Nova. Nasanay na rin sila sa presensya ng isa't isa at naging komportable na rin. "Good morning." Bati ni Raven nang magising si Nova. Akmang dadampian sana ni Raven ng halik si Nova pero biglang bumangon sa kama si Nova at nagmamadaling tumakbo papasok sa banyo. Sumuka siya ng sumuka hanggang sa wala na siyang mailabas. Napatingin siya sa malaking salamin na nasa harapan niya at namutla ng may naisip. Rinig na rinig niya rin ang sigaw at paulit-ulit na pagkatok ni Raven sa pinto. Ilang araw nang nagsusuka at masama ang pakiramdam ni Nova
at isa lang ang naiisip niyang dahilan kung bakit ito nangyayari. Nang umalis si Raven para sa trabaho, ay naisipan ni Nova na bumili ng pregnancy test. 4 na beses niyang sinubukan, pero pare-pareho lang ang mga resulta. Positive? Buntis ako. Pagod niyang ibinagsak ang sarili sa kama. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat na maramdaman niya. Dapat ba siyang matuwa o malungkot para sa bata? Matagal na silang magkasama ni Raven at ilang beses na may nangyari sa kanila. Pero hindi pa rin nililinaw ni Raven kung anong estado nila. Ni hindi pa nagiging opisyal na sila, tapos magkakaroon pa sila ng anak. Bumukas ang pinto, kaya nagmamadaling itinago ni Nova ang pregnancy test sa loob ng bag niya at kabadong humarap kay Raven. Ang dami kong ginawa sa office. Ani Raven habang hinuhubad ang suot niyang long sleeves. Lumapit siya kay Nova at akmang hahalikan nito, pero mabilis na umiwas si Nova. May problema ba? Tanong ni Raven, naguguluhan sa inaakto ng dalaga. Ano ba talaga ako sa'yo, Raven? Ano ba talaga tayo? Diretsahang tanong ni Nova. What? Maraming beses mo na yung tinatanong, Nova. At alam mo naman ang isasagot ko. Wika ni Raven. Alam ko na hindi ka ready mag-commit kasi natatakot kang sumugal ulit. Pero ang tagal na natin, Raven. Maraming beses na may nangyayari sa atin at gusto ko na ng assurance. Tugon ni Nova. Gusto ko ta, Nova. Sagot naman ni Raven. Gusto mo nga ako, pero ano ba ako para sa'yo? Hindi nakaimik si Raven. Gusto ko ng label, Raven. Mariing sinabi ni Nova. Masaya naman tayo kahit na wala tayong label. Giit ni Raven. Tipid nang umiti si Nova at tumango. Hindi na sila nag-usap pa pagkatapos nun at natulog si Nova na masama ang loob. Ni hindi pa niya nasasabing buntis siya at handa man lang kaya siyang panugutan ni Raven kapag nalaman niya ito. Bago pa man sumikat ang araw ay nakaimpake na si Nova at umalis na sa kondo ni Raven. Napagdesisyonan niyang magpakalayo-layo na muna kay Raven. Masyadong nasaktan si Nova sa naging usapan nila ni Raven. Imagine being so invested on someone na pampalipas oras ka lang pala at hindi kayang bigyan ng label ang relasyon niyo. Umuwi si Nova sa probinsya nila at tumira sa dati nilang bahay na ipinamana ng mama at papa niya sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ay wala na silang balita sa isa't isa at nakapanganak na rin si Nova. Isang babae ang naging anak nila at ito ay si Clea. Mag-isang pinalaki ni Nova ang anak niyang si Clea at may maliit na business rin siya sa bayan. Isa itong bookstore na patok sa kanilang lugar ngayon na kung saan naipundar niya gamit ang lahat ng kanyang naipon galing sa pagsusulat ng mga nobela noon. Nagsusulat pa rin naman siya hanggang ngayon pero mas maraming oras siyang inilalaan sa anak niya. Pagkatapos ng 6 na taon ay nagsisimula ng magtanong si Clea tungkol sa daddy niya. Hindi naman ito itinago ni Nova sa kanya. Ipinakita pa nga niya kay Clea ang picture ni Raven at palagi rin siyang nagkikwento tungkol kay Raven. Kaso nga lang, hindi alam ni Nova kung kaya na ba niyang makita ulit si Raven pagkatapos ng maraming taon. Ma, naiinggit po ako sa mga kaklase ko kasi may mga papa sila, tapos ako wala. Nasa picture lang. Malungkot na sinabi ni Clea kay Nova. Parang nadurog naman ang puso ni Nova dahil sa narinig. Gusto ko na pong makita ang papa ko. Dagdag pa ni Clea. Pinataka ni Nova ng halikang pisngi ni Clea. Hindi pa ito ang tamang oras, baby. At saka, natigilan si Nova. Naisip niya na hindi imposibleng may pamilya na rin si Raven ngayon. Ayaw niya namang maitsupwera ang anak niyang si Clea at ayaw niyang masaktan ito lalo. Kailan po ba ang tamang oras? Gusto ko na pong makasama ang papa ko. At nagsimula ng umiyak si Clea. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Bree, ang naging malapit na kaibigan ni Nova dito sa probinsya nila. Binuhat ni Bree si Clea at sinimulan nitong patahanin hanggang sa tumahimik na rin ang bata at nakatulog. Nang mailapag sa kama si Clea ay binalikan naman ni Bree si Nova sa sala at tinabihan. Narinig ko ang pinag-uusapan niya ni Clea kanina. Panimula ni Bree. Hinahanap na naman niya si Raven. Malungkot na sinabi ni Nova. At anong gagawin mo? Umiling si Nova.
Ewan ko, hindi ako nabigyan ng assurance at commitment ni Raven noon at natatakot ako na baka hindi niya rin kaya magpakaama at panagutan ng anak ko, Bri. Bakit ba hinuhusgahan mo agad si Raven? Nagbabago naman ang tao, Nova. At malay mo, baka nagbago na rin si Raven. O baka natatakot ka lang na kapag bumalik ka ay wala ka nang babalikan pa. Ani Bri. Hindi naman kasi malabong may pamilya na si Raven. Ilang taon na ang lumipas. Pigong sinabi ni Nova. Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. Bakit hindi ka bumalik sa Maynila at puntahan si Raven? Gusto ng anak mong si Clea na makita ang tatay niya at makakaya mo ba talagang ipagkait yon sa kanya? At hanggang kailan mo ito pagkakait sa kanya, Nova? Huwag naman sanang madamay pa si Clea sa issues niya ni Raven at saka anak pa rin siya ni Raven kahit na anong mangyari. Mahabang litanya ni Bri. May sense lahat ng sinabi ni Bri, kaya malalim na napaisip si Nova. Makikita ko na po si Papa? Masayang tanong ni Clea nang sabihin sa kanya ni Nova na babalik na sila ng Maynila ngayong araw. Tumango si Nova. Pero kailangan ko muna siyang kausapin ha? Malambing na sinabi ni Nova sa bata. Yes, Mama! Makikita ko na rin si Papa! Niyakap siya ni Clea dahil sa sobrang pagkatuwa. Bumiyahe na sila at nagstay sa hindi gaano kamahalang hotel. Hindi naman sila pwedeng magstay sa dating apartment ni Nova dahil may bago nang nakatira doon ngayon. Puntahan na po natin si Papa! Excited na si Clea na makita si Raven. Ilang taon rin kasi niyang hinintay na mangyari ito at gusto na niyang makasama ang kanyang ama. Clea, hindi na muna ngayon. Mamasyal muna tayo sa mall at kumain. Paliwanag ni Nova kay Clea. Wala namang nagawa si Clea kundi ang sumang-ayon. Nagpunta sila sa mall at manghang-mangha si Clea sa ganda at laki ng mall. Wala namang kasing ganito sa lugar nila. Ibinili ni Nova ng mga bagong damit at laruan si Clea at ipinasyal rin sa kabuuan ng mall. Sobra namang nagsaya si Clea. Habang naglalakad sila ay biglang natigilan si Clea at napatingin sa pamilyar na lalaking lumabas sa isang jewelry store. Papa! Sigaw ni Clea at nilapitan si Raven. Nagulat si Raven nang may batang bigla na lang yumakap sa mga binti niya at umiiyak pa ito. Papa, miss na miss kita. Masaya ako na nakita na rin po kita. Luminga sa paligid si Raven. Wala siyang kaide-ideya sa nangyayari. Lumapit na rin si Nova sa kanila at marahan niyang inileo si Clea kay Raven. Sorry. Ani Nova at pahagyang napayuko. Binuhat ni Nova si Clea. Nagkatinginan sila ni Raven. Ma, nakita ko na si Papa. Ayan na siya oh. Mas gwapo po siya sa personal kaysa sa picture. Nakangiting sinabi ni Clea. Papa? Anong ibig sabihin nito, Nova? At saan ka ba nagpunta? Bigla mo na lang ako iniwan. Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin. This is not the right time para pag-usapan ito. Kailangan na naming umalis. Ani Nova at akmang aalis na, pero kaagad humarang si Raven sa dadaanan nila. Right time? Tama na ang paglayo mo sa akin. Pwede bang ipaliwanag mo kung ano ang nangyayari ngayon? Sino ang batang ito? Anak ko ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Raven. Napalanok si Nova at hindi makaimik. Alam naman niyang mali ang ginawa niya. Maling inaliw niya si Clea kaya sobra siyang nagigilty. Papa po kita. Ipinakita po ni Mama sa akin ng mga pictures mo at pictures niyang dalawa na magkasama. Sabat ni Clea. Mag-uusap tayo tungkol dito, Nova. Mariing sinabi ni Raven at wala nang nagawa pa si Nova nang dalhin sila ni Raven sa condo unit nito. Nakatulog na si Clea dahil sa sobrang pagod, kaya mas lalong nagkaroon ng chance si Nova at Raven na makapag-usap. Anak ko ba ang batang kasama mo? Tanong ni Raven, gulong-gulo pa rin. Hindi umimik si Nova. Napapitlag siya nang biglang hinampas ni Raven ang mesa at gumawa ito ng malakas na ingay. Sagutin mo ako, Nova. Ilang taon kang nawala tapos malalaman ko na may anak pala tayo. Paano mo nagawang itago sa akin to? At anong karapatan mong ilihim sa akin to? Sigaw ni Raven. Hindi niya maiwasang masaktan. Wala man lang siyang kamalay-malay na may anak pala siya kay Nova.
I'm sorry, okay? Sorry kasi alam kong mali ang ginawa ko pero natakot kasi ako. Natakot ako na baka hindi mo ko kayang panagutan. Sigaw rin ni Nova pabalik. Paano mo nasabing hindi kita kayang panagutan? Naglakas loob ka man lang bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Wala akong kaalam-alam na nagkaanak pala tayo at itinago mo siya sa akin. Buwelta ni Raven. Naduwag ako. Ni hindi mo ako mabigyan ng assurance. Paano pa kaya ang anak natin? Nagsimula nang humikbi si Nova. Ganyan ba ako kawalang kwenta sa paningin mo, Nova? Tingin mo babaliwalain ko ang anak ko kapag nalaman kong buntis ka? Baka nga pakasalan pa kita kung nalaman ko ito na mas maaga. Galit na untag ni Raven. Pakasalan? Ni hindi mo malagyan ng label kung ano mang meron tayong dalawa tapos pakakasalan mo pa ako? Nagjo-joke ka ba? Inis na sagot ni Nova. At pakakasalan mo lang ako dahil may anak tayo at hindi dahil totoong mahal mo ko? Mapait na sinabi pa ni Nova. Minahal mo ba ako? Biglang tanong ni Raven. Nanuyo ang lalamunan ni Nova at hindi nakasagot sa tanong nito. Sinabi ko sa'yo na hindi pa ako handa mag-commit. Alam mo naman kung paano ako nasaktan nung pinagpalit ako ng girlfriend ko, di ba? Hirap ako magtiwala ulit at sinabi ko sa'yo na gusto kita. Pero iniwan mo pa rin ako. Ni hindi ka man lang nagantay ng konti pa hanggang sa maging handa na ako para sa ating dalawa. Noong nawala kasi si Nova sa kanya, ay huli na niyang na-realize na mahal niya na rin pala si Nova. Masyado lang siyang duwag para aminin ito. Masyadong takot na sumugal si Raven dahil sa trauma na naranasan niya sa huling naging girlfriend niya. Eh di sana, hindi ka pumasok sa buhay ko, Raven. I deserve someone better. At bakit ako magsistay sa'yo kung hindi ko nakikita yung worth ko? Hindi ako pang playtime lang. At baka nakakalimutan mo ikaw ang nagpumilit na pumasok sa mundo ko. Bakit ka pa umepal sa buhay ko kung wala rin naman palang kahihinatnan ng lahat ng yun? May sasabihin sana si Raven, kaso tinalikuran na siya ni Nova. Lumabas sa balcony si Nova para magpahangin, habang tinungo naman ni Raven ang kwarto niya para silipin ang natutulog na si Clea. Umupo si Raven sa gilid ni Clea at marahang hinaplos ang buhok nito, hanggang sa namalaya na lang ni Raven ang kanyang sarili na umiiyak. Masakit para sa kanyang malaman na lumaki ang anak niya na wala siya sa tabi nito. Nagising si Clea at kaagad sumilay ang ngiti sa labi nito. Niyakap niya si Raven. I love you, Papa. Masayang-masaya po ako na nakita na kita. Sa mga pictures ko lang kasi nakikita ang mukha mo at ang sarap pala sa pakiramdam ng may daddy. I love you too, anak. Hindi na ulit ako mawawala sa buhay niya ng mami mo. Mas masaya kung nandito na kayo. Nakasilip sa pinto si Nova at hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang nasasaksihan. Masaya siyang nakikitang masaya ang anak niya at masaya rin siyang tanggap ni Raven ang anak nila. Akala niya kasi pagtatabuyan sila nito o babaliwalain, pero kabaliktaran naman pala ang nangyari. Kakain kami sa labas. Gusto mo ba sumama? Tanong ni Raven. Gusto mo bang sumama ako? Tumango si Raven at naglakad na palabas ng kondo. Kaagad namang sumunod si Nova sa kanila. Nag-aalinlangan si Nova sa pagpasok sa loob ng restaurant. Napakalaking parte kasi ng love story nila ang restaurant na pinuntahan nila ngayon. Dito naganap ang unang date nila noon. Umorder na si Raven at nagsimula na silang kumain. Napansin ni Raven ang sauce sa gilid ng labi ni Nova. Kaya kaagad siyang kumuha ng tissue at pinunasan ito. Hindi naman nakagalaw si Nova at sobrang na-shock sa nangyari. Ang maliit na gesture na yun ni Raven ay sobrang laki ng naidulot kay Nova. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at kung pupwede lang ay kanina pa nilapitan ni Nova si Raven at niyakap. Ayaw mo ba ng pagkain? Hindi ba favorite mo yan? Kunot noong tanong ni Raven. Bumaba ang tingin ni Nova sa plato niya. Konti pa lang ang nababawas sa pagkain niya. Busog pa kasi ako dahil marami akong kinain kanina. Mag-take out na lang tayo. Baka kasi gusto mong kumain ng ganyan mamaya. Panay kwentuhan si Raven at Clea habang tahimik lang na nagmamasid si Nova sa kanila. Masaya siya para sa anak niya. Pagkatapos kumain ay bumalik na sila sa kondo. I-drop mo na lang kami sa hotel namin. Ani Nova. Pwede kayo magstay sa kondo ko. Gusto ko po magstay sa bahay ni Papa, Ma.
Doon na lang po tayo. Sabat naman ni Clea, kaya hindi na rin nagreklamo pa si Nova. Saan ako pwedeng matulog? Tanong ni Nova. Maraming nakatambak sa guest room ko ngayon, kaya hindi ka pwede doon. Okay, dito na lang ako sa sala. Malaki naman ang sofa para sa akin. Tabi na tayo. Ang ibig kong sabihin ay, tabihan mo na lang si Clea. At ako na dito sa sofa. Sure ka ba, Raven? Nakakahiya naman. Ayos lang. Good night and sweet dreams. Pumasok na si Nova sa loob ng kwarto. Gabing-gabi na, pero hindi pa rin siya makatulog. Kulang na lang ay tumambling siya sa kama sa sobrang kalikutan niya. Sa huli ay hindi niya na rin natiis. Umahon siya sa kama at nagpa siyang silipin si Raven sa sala. Nilapitan niya ito at umupo siya sa carpeted na sahig, saka tinitigan si Raven na mahimbing namang natutulog. Sorry kasi bigla kitang iniwan. Sorry kasi inilayo ko ang anak natin sa'yo. Sorry kasi sa ating dalawa, ako yung sumuko. If I was just brave enough. Humikbi si Nova habang marahang hinaplos ang mukha ni Raven. Napasinghap siya nang biglang hulihin ni Raven ang kamay niya. Nagtutulog-tulugan lang si Raven at narinig niya lahat ng sinabi ni Nova sa kanya. Mahal kita, Nova. Mahal na mahal. Saka ko lang napagtanto ito nung umalis ka na lang bigla. I miss you. Walang araw na hindi kita inisip. Sorry kung sobrang naduwag ako noon. Pero handa na ako ngayon. Magsimula ulit tayo. Tumango si Nova. Mahal pa rin kita, Raven. Handa ako magsimula ulit kasama ka. Kasama kayong dalawa ni Clea. Huwag mo na ulit akong iwan. Hindi ko nakakayanin. At hinalikan ni Raven si Nova. Kinaumagahan ay nagising sila dahil sa ingay ni Clea. Dinaig pa nito ang isang cheerleader kung makatili at makatalon. Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Nova at kaagad bumangon. Masaya lang po ako kasi magkatabi kayong natulog ni Papa. Pilyang sinabi ni Clea. Nagkatinginan naman sila ni Raven. Kaagad silang napangiti. Come here, baby. Kaagad namang lumapit si Clea kay Raven at pinagpug ito ng halik. Good morning, Mama and Papa. Pasimpleng hinawakan ni Raven ang kamay ni Nova. Namula naman ng husto si Nova at hindi maiwasang kiligin. Anong gusto niyong breakfast? Ako ang magluluto. Tanong ni Raven. Gusto ko po ng sunny side up. Sabat ni Clea at nauna nang tumakbo papunta sa kusina. Ninakawan naman ni Raven ang halik si Nova. What about you? Anong gusto mong kainin? Ikaw, sitaw, bataw, patola. Napakamot si Nova sa kanyang ulo. Parang ang dating kasi ay pinagnanasaan niya si Raven, kahit na totoo naman. Charot. Ang cute mo. Sabay pisil ni Raven sa pisngi ni Nova. Kinuha ni Nova ang mga gamit nila ni Clea sa hotel at dinala ito sa kondo ni Raven. Babalik nga pala ako sa probinsya kasi may kailangan akong asikasuhin. Natigilan sa pagkain si Raven. Hinaplos ni Nova ang kamay niya. Don't worry, babalik ako. Iiwan ko na rin muna si Clea sa'yo para makapag-bonding kayong dalawa. Paninigurado ni Nova. Ano ng plano? Doon pa rin ba kayo titira ni Clea? Pwede naman kayo magstay dito kasama ko, Nova. Pakasalan mo muna ako. Hindi naman ako easy to get, no? Yun lang ba? Pakakasalan kita ngayong araw mismo kung gusto mo. Determinadong sinabi ni Raven. Binatukan naman siya ni Nova. Loko ka. Seryoso ako, Nova. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Natatawang sinabi ni Nova at iniligpit na ang mga pinagkainan nila. Nang makabalik sa probinsya si Nova ay kaagad siyang sinalubong ng nakangiting si Bree. Niyakap nila ang isa't isa. So, worth it naman yung pagsunod mo sa payo ko? Ngisi ni Bree. Thanks, Bree. Masyado ka kasing pakipot. Tapos sa huli, sa kanya pa rin naman pala ang bagsak mo. Asik ni Bree sa kanya. Humagalpak ng tawa si Nova. Nasaan si Clea? Bakit naman hindi mo isinama pa uwi dito? Iniwan ko kay Raven.
Kailangan nila mag-bonding at saka saglit lang naman ako dito. Babalik rin agad ako sa Manila. Ganun ba? Doon ka na ba titira? Mamimiss kita, girl. Babalik pa rin naman ako dito. Ikaw na muna ang bahala sa bookstore. Bili ni Nova kay Bree. Ako ang bahala. Basta ba, invited ako sa kasal nyo. Sira, anong kasal ang pinagsasabi mo dyan? Niwi ni Nova. Ay sus! Pakiramdam ko malapit ka ng ikasal. Pangaasar ni Bree. 2 araw na nagstay sa probinsya si Nova. Habang wala siya, ay isinama naman ni Raven si Clea sa kung saan-saan. Dinala niya si Clea sa park, sa zoo, at ipinakilala sa mga kaibigan niya. Close na kasi agad silang dalawa, kaya masayang masaya si Raven. Pagpasok ni Nova sa kondo ni Raven ay bumungad sa kanya ang kadiliman. Literal na madilim talaga. Raven? Clea? Biglang bumukas ang ilaw at sumabog ang napakaraming konfeti. Welcome home, Mama! Tumakbo si Clea papunta kay Nova at niyakap ito. Inilapag naman ni Raven ang cake sa gilid at niyakap si Nova. Anong meron? Gusto lang naming i-celebrate ang pagbabalik mo. Grabing effort naman to. Akala mo naman talaga sa ibang bansa ako nang galing? Pabirong sinabi ni Nova. Iniabot naman ni Clea ang bulaklak kay Nova. Bigla namang lumuhod si Raven sa harapan ni Nova. Akmang ilalahad na sana ni Raven ang singsing, pero naiwan niya pala ito sa kwarto niya. Kaya kaagad niya itong kinuha at muling lumuhod sa harapan ni Nova. Marami ng babaeng dumaan sa buhay ko, pero sa'yo ako naging pinakasigurado. Gusto kitang makasama habang buhay, at gusto kong makasama ka araw-araw. Mahal na mahal kita, Nova. Will you marry me? Sabay lahad nito ng singsing. Please marry my papa! Sabat naman ni Clea na nagpatawa kay ni Raven at Nova. Be my wife, please. Of course, Raven. Papakasalan kita. Ikaw lang. Sagot ni Nova. Kaagad naman siyang siniil ng halik ni Raven. Natatawa namang tinakpan ni Nova ang mga mata ni Clea. Kaagad na ikinasal si Nova at Raven. Isang church wedding ang napili nila. At syempre, present sa kasal ang pamilya ni Raven at ang mga kaibigan ni Nova na sina Luna at Bree. Sana all may jowa! Sigaw ni Bree pagkatapos ng wedding ceremony. Naghiyawan ang lahat nang si Luna ang nakakuha ng bouquet pagkatapos nitong ihagis ni Nova sa ere. Nasa trabaho si Raven at nasa school naman si Clea, kaya napagpasya ni Nova na pumunta sa cafe at doon ipagpatuloy ang novel na tinatapos niya. Kumusta ang buhay ng may asawa? Tanong ni Luna at umupo sa katapat na upuan ni Nova. Masaya, mag-asawa ka na rin. Ano bang ginagawa mo? Usisa ni Luna at sinilip ang laptop ni Nova. Gumagawa ako ng bagong story. Binasa naman ito ni Luna at kaagad siyang napatili nang mabasa ito. Love story niya ni Raven ang ginawa mo. Mapapabili talaga ako nito kapag na-publish na to. Para naman malaman ko kung paano kayo nagkakilala ng asawa mo at kung anong moves ang ginawa mo para magkaroon ka ng ganon kagwapong asawa. May bagong customer na pumasok sa cafe. Kaagad na napangiti si Nova nang mamataan si Clea at Raven. Aalis na ako. Dumating na ang sundo ko. Paalam ni Nova. Grabe naman. Kung ganyan rin naman ang susundo sa akin, ay uuwi talaga kaagad ako. Napanguso si Luna. Wakas. Shoutout po kay Mary Chris Balanay from Calamba, Laguna. Maria Lazaro from Luna, Burgos, Ilocos Sur. Joseph Villaruel from Bulacan. Linda in Australia from Evelyn in Houston, Texas. Rene Sumodio from Coronadal, South Cotabato.